Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kapan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 1 to 7. 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao ha, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Kaya gawin yung guide, yung mga warning na pwede lumabas sa baraha, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, ang mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Pisces. So nakita ko sa'yo dito is you are more on focusing sa sarili mo. May mga bagay lang na nagkakaroon ka ng pag-aalala sa nakita ko dito, no? You are more on thinking about stability kasi sa nakita ko, and also you are more on focusing to yourself, your trust to your intuition. Mas parang nandun ka lang sa point na you want to enjoy your life na meron ka sa ngayon. Nandun ka sa point na yon. So nakikita ko na yun, nandun ka sa point na hindi ka nagmamadali sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yeah, well, hindi natin maaalis yung mga worrying situation, mga stress, anxiety, depression, hindi mo maalis yun. Natural yun. So nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon din na siguro konti rin yung tulog mo o kaya pagising-gising ka, ganyan. O baka may mga inaalala ka lang din talaga. And then, you try to invest more to yourself or you try to invest more to success sa mga sitwasyon o sa sitwasyon na pinaglalaanan mo ng halaga this time, ano? Sa nakikita ko pwede sa work, pwedeng sa sarili, pwedeng interior stability, pwedeng sa business mo. Yan. Kung may mga business ka man, malaki man o maliit yan, or yung mga pinamumunuan mo this time, yun na nakikita ko sa iyo dito. Meron ka mga bagay na naiisip, o may mga bagay ka na gusto mong i-pursue, o may mga bagay ka na gusto mong i-move, o mga bagay na gusto mong actionan this time, na you know, na alam mo sa sarili mo na iyon is magsasuccess. Sa nakikita ko sa iyo dito, kumbaga doon yung mga movement or thinking about something positivity in life. Ako nakikita sa iyo. Kumbaga nandun ka sa sitwasyon na pinag-iisipan mo muna talaga maigi, no? Parang you try to analyze. May mga bagay kasi na parang ina-analyze mo. Yan, may mga bagay na parang ina-analyze mo, na nagkakaroon ka ng mga thinking about something strategy, or you need mo pa mag-push about strategy situation. Kumbaga, wag din pabigla, no? Yun na nakikita ko sa iba. Or may mga bagay ka na pinaprogress mo to success. Andun ka naman din sa continue ka naman sa direction mo talaga to find yung success na yun sa sitwasyon. And yes, wag success ka sa buhay mo. No? May mga abundance, celebration, ako na nakikita sa iyo. Andito rin yung increasing orders a material happiness situation. Magkakaroon ng mga recovery in some aspect of your life. May mga sitwasyon din na ako na nakikita na may mga collaboration or may mga joy, creativity, ako na nakikita sa'yo, may mga gathering, malaki man o maliit yan, sa nakikita ko dito, or meron lang talaga na kina-enjoy mo this time. And then nakikita ko, you were receiving something eh. Siguro meron kang ginawa or meron kang ginagawa na you will receive it, no, sa nakikita ko sa'yo dito. And sa nakikita ko rin sa'yo dito is merong paghihintay? Parang may hinihintay ka ata. Hindi ko lang kung ano hinihintay mo, pero may paghihintay. Ako nakikita sa'yo, no? Yan, may mga paghihintay situation, naghihintay ka ng resulta, ng reward, or may hinihintay ka to communicate, or may mga kung ano paghihintay na sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. And then, din naman yung hard work mo sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga tao na maghihingi ng love and support sa'yo, or may tao na magbibigay nito sa'yo, vice versa mo na lang. Sa nakita ko dito,
Kasi andun rin kasi yung collaboration. And maraming tao, hindi ko alam kung pag-uusapan ka ng maraming tao or mga tao na kukonect sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yung mga connection na parating din sa iba. Meron kang 5, dalawa 28 mo, oh. 5, 28, 28, 35, and 12. Meron kang Leo, Virgo, Libra, and Taurus. Okay. It comes sa man and the man, ibig sabihin is merong tao na maaring kakausap sa'yo, dalawang lalaki. Pwedeng isa bago, or bagong connection, or bagong collaboration, or pwedeng isa is past. Or pwedeng yan is kapatid mo, kapamilya mo, connection, or karelasyon mo. And then, ang nakikita ko naman sa'yo is, yes, nandun yung point na there's a growth, no? Lalo na welcome din sa mga iba sa inyo is spiritual growth happening into your life. Nandito ka sa sitwasyon mo, na nandun yung confidence mo, you know your purpose, and yung mga main concern and sigla sa sitwasyon mo this time. Ano, may mga bagay ka na pinaninindigan or maybe there's a desire ako na nakikita or may mga bagay na ina-actionan mo na this time. Yung may mga sitwasyon na kasiyahan or ikinasisiya mo yung sitwasyon na yun, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. And kumbaga dito rin yung may mga tinapos ka na sa buhay mo, no? There's an ending situation. Kumbaga nandun yung shifting happen into your life. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga bagay lang din na gumugulo sa isipan nyo, no? Yung iba sa inyo. Siguro nagkakaroon ng complicated thinking, marami ka lang siguro iniisip sa iba sa inyo, ganun. May mga sitwasyon lang na nakakapagpapagulo sa'yo. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is, there's a karma situation. Siguro nga is, kung tao ito is may tao na kokonek sa'yo from a person from the past. Pwedeng nagkaroon na kayo ng connection na to, then kokonek siya uli ngayon sa'yo, muli sa'yo. Or sa iba naman sa inyo is, meron ka mga ginawa na sitwasyon in the past and you will harvest it in a good way. Kumbaga, the good karma, no? Ako nakikita na parating sa'yo sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng questioning, quarrent sa dalawang lalaki. Pwedeng ganun sa iba. Kung ano man yung pag-uusapan na yan o ano mang sitwasyon na yan. And then also is, may sinasabi, siguro yung shifting about you or more focusing kasi sa iba to your work, profession, ganyan. Hindi yung pagsisettling down situation mo, siguro nga na doon na yung point na may mga bagay ka na you thinking about settling down or yung shifting na yun is pwedeng nangyari na sa iba or mangyayari pa lang sa iba. Handun na yung tibay at lakas ng loob mo this time. Handun nakikita ko rin yung stability mo this time. Yung nga lang, siguro, hindi ko alam ba't ang gulo ng isip mo. Siguro nagkakaroon ka lang ng konting anxiety. May mga konting problema lang ako nakikita sa iba. Pero still naman, nandun na may excitement sa nakikita ko sa'yo dito. May mga pagkabalisa. Bulol talaga si ate, hayaan niya na ha. May mga pagkabalisa lang siguro, no, sa ibang aspeto ng buhay mo. Kaya isa rin siguro yun na nakakapagpapagulo sa isipan mo. Yung iba sa inyo is may mga chismis daw. Ibig sabihin, may mga tao tulad na nakita ko kanina, di ba? May mga pinag-uusapan ka, mga chismis, yan. Pwedeng isa yon sa or mga nasasabi sa iyo ng mga tao, di ba? Pwedeng gano'n. O mga news na nakakarating sa tenga mo, pwedeng gano'n. Baka isa yon sa nakapagpapabigay sa iyo ng worrying, stress, anxiety, or pagkabalisa sa buhay. Pwedeng gano'n. Baka may mga nare-receive ka na hindi mga magagandang sitwasyon or kung ano paano mo nare-receive. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy po ni Pisces. Okay. Universe, pwede explain mo sa akin to. Okay. Okay, energy na nakikita ko sa'yo dito. Ang nakikita ko sa'yo is, may mga sitwasyon kasi ako na nakita na parang ginagawa mo yung lahat, no?
ginagawa mo, nagfo-focus ka, nagiging organized ka naman, kumbaga is nagkakaroon ka naman din ng pagko-control sa mga bagay-bagay o sitwasyon or to your emotions. Kaso may mga point pa rin na nakakaramdam ka ng frustration, 'no? Yun na nakikita ko sa'yo na energy, nakakaramdam ka pa rin ng mga pagkalito or puwede rin na nandun ka sa point na kasi nga siguro may mga naririnig ka, 'di ba? O kaya may mga dumarating sa'yo na hindi maganda na sitwasyon o kaya may mga nasasabi. Siguro nandun sa point na minsan napofocus ka sa painful na sitwasyon mo sa buhay mo. Napo-focus ka pa rin. Kahit na pinipilit mo maging matatag, malakas, maging patient o magkaroon ng mga controlling situation na but inside sa mind mo, natatalo ka pa rin, no, ng mga ganong sitwasyon sa nakikita ko sa'yo dito. Na may mga nakakapagpapa-bothered pa rin talaga sa'yo dito sa sitwasyon mo, no? And then also, ang energy mo rin, syempre 100 pa rin naman yung manifestation mo. You are more on focusing to your manifestation in life. May mga sitwasyon na nagiging matatag ka doon, no? Kumbaga, na you're using your wisdom this time sa mga bagay na you want to na gusto mo na i-clarity. Pwedeng sa mga project mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa mga tinatahak mo this time, mahandle ka sa point na yun sa nakikita ko dito. And then also is, iba sa inyo yung energy nyo, siguro nagkakaroon kayo ng pagkalito sa mga bagay-bagay. Yun. Pwede may mga nalilito kayong sitwasyon. Yun. May mga sitwasyon na nai-stuck kayo. May mga sitwasyon na nakaka-thinking ka about negativity. Nagkakaroon ng mga self-imprisonment sa iba. Ganun. Anong parating po kay Pisces? Pwede rin kasi na na may mga tao rin kasi na siguro hindi rin magaganda yung energy sa paligid mo, di ba? Kaya isa yun sa nakakaramdam ka ng painful. Anong parating kay Pisces? Anong parating? Okay. Pwedeng explain niyo po sa akin? Okay po. Okay. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, andito kasi, sorry ano yung throat chakra ko. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo, there's an achievement situation ako na. Hindi siya ganun kalaki sa nakita ko dito, pero at least may blessing ka, di ba? Siguro handa yung faith mo dun sa sitwasyon. Yes, so, there's an achievement or there's a goal na ma-achieve mo sa nakita ko, no? Or nahandun din yung parating sa is you will enjoy the fruit of your labor and success. Yan ang nakikita ko sa iyo. Siguro may mga ginawa ka talaga. And also parating din is may konti lang na imbalancing situation siguro sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay. Ganyan, baka sa mga iniinom, kinakain mo, sa mga pinofokusan mo, pwedeng gano'n, nai-imbalance ka siguro. Siguro nahado yung point na minsan, nahahang ka pa rin, ganyan. Minsan, ay bakit gano'n, bakit ganyan? Pwedeng nahadon ka sa point na yon, no? Yun, may mga bagay pa rin na parang nagkakaroon ng chaos. Yan, yung mga parang there's a chaos. Pwedeng chaos when it comes to your money, when it comes sa sarili mo, sa mga doings mo, mga ganyan. May mga sitwasyon na parating is, I don't know why, pero there's mayroong instability na sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam in what part, pwedeng sa pera, pwedeng sa relationship, sa family, or sa mga pinupukusan mo. Siguro may mga unfinished business pa na
bitin pa sa iba sa inyo, no? Ang nakikita ko sa'yo, siguro may mga manifestation ka pa at may mga dinidesire ka pa siguro na hindi mo pa sa ngayon na nakakompleto yon or hindi pa mo talaga nare-receive or yes, this is more on unfinished business. Yun nakita ko. Parating din sa'yo, Pisces, hindi ko lang alam why, pero siguro, if this is the past or sa iba is baka may mga unfinished business nga, siguro there's a papers and documents ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way yung papers and documents na yon. Pwedeng sa iba kasi tapos na yun, pwedeng sa iba is may mga bagay pa na kailangan pang um, ayusin or aksyonan when it comes to papers and documents mo sa nakikita ko sa'yo dito. Also, parating din sa'yo is makaka-receive ka raw ng gift. Hindi ko lang alam kung this is a gift or a money, no? Or suporta or pagmamahal. Yan, makaka-receive ka doon. Or maybe, vice versahin natin, ikaw ang magbibigay noon sa kanila. I-vice versa natin. Also, nandun din nga, sabi ko nga sa'yo, because of the effort na binigay mo is nandun yung reward. You will enjoy the reward of your success, no? Nakita ko naman dito, iba is single, happy, and stable. Yan, and contentment in life. Nandun ka sa point. Kasi you are more on focusing to your mission this time. You try to make it balance any situation in life. Uy, oo, may mga bagong layunin ka na pala ngayon, ano? Ang nakikita ko rin dito is may tao na mas bata sa'yo. Hindi ko alam kung makaka-receive ka ng communication, text message, or news sa kanya, or mismo siya ang kukonect sa'yo, or ikaw ang kukonect. Mas bata to sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May distance siya eh. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa siya, nasa ibang probinsya, kalapit baryo, ganyan. May distance. Also, there's is getting together. Ako nakikita sa'yo. Kumbaga, someone's want to commit, no? Or maybe ikaw ito or siya. Yan. Family unity, reunion, close relationship, may mga celebration, happy enjoyment and fun. Or doon yung point na may mga parties, event, and surprises. Pwedeng ganun. Iba dito is coming home eh, no? Pwedeng someone is thinking about coming home or pag-uwi or galing ng ibang bansa, probinsya, kalapit-bahay, or maybe ikaw ito. Pwedeng ganun. Or thinking o may mga pag-uusapan about doon. Tsaka may nakita rin ako na may mga pag-uusapan related to a family, house, completion situation. Pwede mga business o kaya may mga ganong pera, pwede may mga ganong pag-uusapan. Ako nakikita dito. Ay, oo nga, no? Ay, lalala. May ano nga, no? May sitwasyon na ano. Merong mga unexpected situation sa'yo. Unexpected a blow of emotions. Ganyan. Pwedeng disappointment, pwedeng kalungkutan, pwedeng depression. Ano nyo lang, habaan nyo lang yung PC nyo, no? Mag-focus ka na lang in a positive way. Dapat iwasan ni Pisces. Ay, namatay yung iPad, anak. Ano ba yun? Sandali lang, Pisces, ha? Ay, tapos na pala. Okay. Dapat iwasan. Ala, may devil ka. Nangingibabaw. Ingat ka na lang, ano? Ingat ka sa mga tao na masasakit magsalita. O ikaw, kung ikaw ito, umiwas ka. Kasi may makakasakit sa'yo. As in, may makakasakit sa'yo. Tsaka ingat ka rin sa matatalim na bagay. Matutulis at matatalas o matatalim na bagay, iwas ka. Ikaw or someone into your life. Dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre, yung mapanghinaat ka ng loob. Kumbaga na dun sa point kasi na, alam mo yung binibigay mo naman yung effort mo, binibigay mo naman yung lahat, binibigay mo, actually nakafocus ka doon, you try to develop any situation into your life, pero parang alam mo yung point na
nagkakaroon pa rin ng kalungkutan. Parang you feel, hindi ko alam, you feel sad, you feel lonely, you feeling lost, nandun ka sa point na yun. Siguro naiisip mo, bakit ganun? Bakit parang binigay ko naman yung lahat, binigay ko naman yung best ko, binigay ko naman yung hard work ko, bakit parang, ba't ganun? Kaya nandun siguro yung lungkot mo, no? Yun na nakita ko. Basta mag-think ka lang ng positivity in life, no? Basta do your things, give your best, and makikita rin nila yan, no? Sa nakita ko ito, makikita rin nila yung mga sitwasyon na yun. Kaya nakita ko sa'yo parang, why universe? Bakit ganyan? Why star? Diba? Nandun ka sa point na yun. Bakit ganun? May kulang ba? May mali ba? Hindi ba worth it? Siguro may mga point na gano'n sitwasyon. Ako nakikita sa inyo, Pisces, okay, iwasan mo na lang yung gano'n, no? Sa nakita ko to. Kumbaga, is, ano lang, i-progress mo lang na i-progress. Ilaya mo yung sarili mo sa mga bagay na gano'ng sitwasyon, no? Mag-action ka lang, try to grow, try to explore more, no? Kumbaga, hindi mo naman kailangan na madali ng lahat eh. Hindi mo kailangan na mag-focus in that sadness, no? Hindi mo kailangan mag-focus sa mga bagay na pwedeng nawala, nangyari na, naganap, natapon, ganyan. Huwag kang mag-isolate sa sarili mo dun sa point na yon. No, ang kailangan mo is you need to find your peace. No, kailangan mo magkaroon ka ng acceptance. Kasi iba-iba kasi tayo ng thinking eh. Hindi tayo pare-pareho. No? Kung yung thinking nila, it's okay, you need to accept that. Kasi iba rin naman yung thinking mo. 'Di ba? Kasi lahat naman ng tao may masasabi. No? Natural yon kasi free naman tayo magsalita ng bawat ano. But okay lang yun. 'Di ba? Yun yung thinking nila. O yun naman yung nangyari. Ano yun naman naganap. Wala na tayong magagawa doon. Wala na tayong magagawa doon. Basta gawin mo lang yung ano mo, yung sarili mo, yung work mo. And syempre iwasan mo, syempre yung hindi ka makapag-focus, ganyan. Huwag kang magpapa-bother, tsaka huwag mo nang ulitin yung dating ikaw, or huwag kang papasok sa isang sitwasyon na nasa loob ka lang na nagiging cycle ng sitwasyon na yon, no? Kumbaga paulit-ulit, ganyan. Yun. Try mo i-break yung sitwasyon na yon, or ilaya mo yung sarili mo doon. Basta mag-focus ka lang sa sarili mo, mag-focus ka lang sa mga pursuing situation mo, spread your wings and fly high, di ba? Ganun lang yan. The more experience na makakaramdam ka, na mapapasukin mo, the more na magsasucess ka sa buhay mo. Be creative, no, to growth. Yun ang nakikita ko sa iyo. Try to recover any situation in life, try to heal, and move on. And syempre magkaroon ka rin ng forgiveness sa sarili mo at sa ibang tao. Keep moving lang to reach your goal, ano? So nakita ko, syempre, nandito rin. Another message tayo, ha? There's a victory and success happen into your life. Yun ang nakikita ko. Ibig sabihin, meron kang goals. May goal ako na nakikita sa'yo na ma-achieve mo. Yan. There's an achievement situation. Hindi ko lang alam kung kailan yun. Siguro within the 6 days, 6 weeks, 6 months, nangyari na or mangyayari pa lang. Or by June yung iba, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, may bullying, ano? Ingat ka na lang, ano, kasi may tao dito na may pagsisinungaling. Bakit ka doon ang inubo? May mga parating na hindi mo nakikita. Maybe this is an offering, opportunities, or maybe this is a love sa iba. Yes, ikasisiya mo to. May mga tao na nakamatsyag sa'yo. Or, may mga tao, another message, may mga tao, or pwede ikaw yung nagmamatsyag kasi, no? Yeah, may mga pagmamatsyag, ako nakita, either ikaw ang nagmamatsyag, o minamatyagan ka, or may tao na nagmamatsyag sa'yo. Love. Pisces, in love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy, ano ba? Ano ba? Tapos sabay 3 of Swords, oh. Ano ba yun? Oh my Galileo. Okay. Ay, tingnan natin. Single. Okay, the single. Sakit na ulo ko. Biglang parang mabibiyak na naman yung ulo ko.
Okay, sa mga single diyan, ang nakikita ko sa'yo dito, yes, there's an attractive ka naman eh, no, Pisces, na nakita ko, you're so very attractive. Ang nakikita ko dito, pwedeng ito is makikilala mo siya sa isang sitwasyon na, um, hindi ko alam kung siya is may family na or hindi ko rin alam kung ito is sa iba kasi either siya is may family na o kaya naman nagkaroon ng separation o kaya may relasyon na nagkaroon sila ng separation, may mga gano'n. Yun yung makikilala mo, no? Sa nakita ko sa mga single diyan. Sa iba dito is may distance kayo. Hindi ko lang alam kung ganun, gaano kalayo yung distance. Pwedeng distance sa ibang lugar, pwedeng distance kayo sa edad. Yun. Biglaan mo lang din 'to makikilala 'no, sa iba sa inyo. Mm. Puwede ito makikilala mo siya by the traveling, puwedeng gano'n sa iba or malayo man o malapit yan, puwedeng gano'n. Kumbaga magkakaroon ng attraction itong tao na 'to sa'yo. Sana hindi siya pamilyado, mag-isip ka maigi, 'di ba? Wag ka lang 'di pabigla-bigla. Baka may karelasyon na siya or pamilyado itong tao na 'to, makapapasok ka lang sa complicated situation. Sa iba dito, kilala mo na 'to matagal na. Oh, puwedeng kasamahan mo 'to sa trabaho or talagang kilala mo na siya matagal na o kumbaga, puwede rin na nagkaroon na kayo ng connection nitong tao na 'to. 'Yun yung nakikita ko na sa mga single diyan, Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na 'to, oo, kasi andun na yung pagbitaw, 'no? Pagdating sa relationship, andun na yung pagbitaw, andun yung lumaya o bumitaw yung isa na ano o lumayo na yung isa kasi kumbaga nagkaroon na ng pagmo-move. Kasi why nagkaroon ng third party? There's a deep one situation, there's a battle situation happening in their life. Andun talaga yung andun yung conflict. Maaaring nandoon na yung isa is mas nag-focus na lang din siya sa family niya, ganyan. Nag-focus siya sa sa mga successful in life niya, sa tinatahak niya this time, sa nakikita ko dito. And then also, pwedeng iba dito is biglaan lang din 'tong naganap o nangyari ano. Mm. Pero ang nakikita ko dito, isa dito naho-hold pa siya nung nakaraan. Kumbaga either naiisip niya pa o nahahatak siya nung nakaraan kasi nakikita ko yung sadness situation na handoon talaga yung nagkaroon talaga ng pag-aaway o gulo sa sitwasyon ano. Naging matagal din kayo nito 'no. Kumbaga andito yung sitwasyon sa mga nagkahiwalay, you try to fix pa 'to, parang you try to heal this situation pa. Sa nakita ko dito naghintay pa talaga, parang naging more on patient pa yung isa sa inyo 'no. Pero tinry pa i-work it out. Pero yun nga, wala pa rin 'no, kahit nangyari yung gano'n. Nagkaroon talaga ng complicated situation. Kumbaga, tinry pang maresolbahan yung situation, ang nakikita ko dito. Pero isa sa inyo is still holding this relationship at gusto pa rin niya ng getting together. Hando pa rin yung thinking about something getting together in this relationship. Ang isa lang talaga sa inyo, I don't know why, pero napaka-independent nung isa 'no. Parang nandun siya sa point na gagawin ko yung gusto ko, gagawin ko yung basta parang feeling ano niya, walang connection sa buhay, nandun sa point na yon. Hoping wag. Parang kasi ano siya, parang ang energy na nakuha ko sa kanya kasi is palaamo. Alam mo yun? Parang halimbawa, para kang pusa o aso o tuta, aamuhin ka niya hanggang sa maamo ka niya. Okay, 'pag okay na ang lahat, okay gagawin ko na yung lahat, gagawin ko na yung gusto ko. Yun, nandun sa point na hinahope ko na. Kung ito karelasyon ko, binugbog ko na. Sabi, nakapag-away si ate. Hindi, joke lang, joke. Hindi naman ako kayo, no? Iba-iba naman kasi tayo ng diskarte sa buhay. Yun ang nakita ko ha, napaka very independent ng isa sa inyo. Sana hindi ikaw ito. Napaka very independent. Siguro ayaw pa nitong oo nga. Kasi ano pa siya, marami pa daw siyang gustong tahakin. Oh, 'di wow. Oh, 'di good. Marami pa siyang gustong gawin, marami pa siyang gustong kahilingan. Nandun sa point na 'yun, sa nakikita ko dito. Kung kayo naman, ba't ganito yung relasyon mo? Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship is kung matagal na kayo nito, siyempre hindi maaalis yung ano yun, yung mga hindi pagkakaintindihan, yung lungkot, isolation, pero nagkakaroon naman din ng communication or pagkakasundo sa relasyon na yun. Kumbaga, handun na lang din siguro yung pag-iwas sa mga bagay-bagay. Isa sa inyo siguro hindi umiiwas, nagkakaroon naman ng tulungan, kahit na andito naman si Ten of Cups, no?
Yun nga lang, tinatry pa rin naman na i-work it out yung situation sa nakikita ko dito. Pero this is a stuck situation. Hindi ko alam why. Siguro nahandoon yung point. Sa iba sa inyo is, hindi ko lang alam, love nyo ba isa't isa? Sabi ganun. Siguro, sa iba dito, kung, ito na lang kung matagal kayo nitong taon na to. Siguro nandun lang yung palagay sa isa't isa, sa mga matatagal na, no? Kumbaga kaya nakikita ko parang stuck kayo sa isa't isa. Yun, parang nandun sa point na, basta magkausap kayo, basta nagkakasama kayo, basta okay kayo, nandun kayo lang sa point na yun. Yun nga lang, ang nakita ko lang dito is, may mga konti lang na obstacle na pinagdadaanan ng bawat isa. Pero natural kasi yun sa relasyon. Diba? But, still, kung kayo is my third party, no? Kung kayo may third party, oo, meron talaga. May third party po dito sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, pwede rin na ito is kung hindi mo alam, may pag-iwas. O kung alam mo naman, siguro naman yun naman. Alam mo na yung gagawin mo doon, no? Sa nakikita ko dito. May third party po sa iba. Dito kasi, handun na kasi yung pag-iwas, nagkaroon attraction sa iba. Ay, yung sakit naman ito. Pabigla-bigla din. Siguro, yung iba dito, biglaan niya lang din itong nakita, yung connection na to, or nakausap yung tao na yun. Yun na nakikita ko. Parang hindi niya kasi, ang nakita ko dito, parang hindi niya pinag-isipan na ako may mawawasak or masisira na connection. Yun na nakikita ko ha. Sa may mga third party. Tingnan mo naman, oh. 'Di ba? Kaya yung iba sa inyo is in a painful situation. Yun na nakikita ko. May mga kausap pa siya, no? Dito sa sitwasyon. Yung iba dito, ano lang talaga, no? Alam mo yung, they try to heal this situation. Pero, syempre, masakit pa rin, di ba? Pero kung wala naman third party, natural na yung minsan hindi ka nakakasundo, ganyan. Minsan, hindi good, minsan may mga pain, natural yun. Pwede yung isa sa inyo is may pagkasuplado o suplada, ganyan, minsan. May mga, siguro, hindi ko alam kung nag-acting about lang siya ng ganong sitwasyon, pwedeng ganon. Sa iba naman, iba kasi yung, ewan ko, ba't iba kaya connection na nakikita ko dito sa relasyon mo? Iba talaga, iba yung connection. As in, iba. Hindi ko alam, pero iba. Iba yung connection na nakuha ko. Sana hindi kayo yan. Money po ni Pisces. Nine of Cups. Bakit po Nine of Cups? Paki-explain po. Your money. Okay. When it comes sa iyong, we have the 9 and the pages, and the Queen, we have equivalence of 10. Bisa pagdating sa pera mo, it's good. Very good siya, no? Kasi you have the completion. Sorry, ko. Kumbaga, nahandoon yung pinag-iisipan mo talaga na maigi o ginagawa mo talaga na maigi yung sitwasyon mo. Maybe nahandun sa point na you starting and you beginning into your life, and this type, yung kumbaga parang may alkansya ka, napupuno siya, no? Napupuno siya ng abundance or ng nag-overflow or mag-overflow yung yung blessing, no? Sa nakikita ko sa'yo. Ano man to, pera or trabaho, yun na nakikita ko sa inyo, no? Pwedeng nahandun ka sa point na if you are a social media, yun isa yun sa nagiging source ng iyong completion pagdating sa pera. Kumbaga nahandun naman yung mga success and reward na dumarating sa'yo. You value your money, you value your work, you value mo rin yung sarili mo sa nakikita ko naman. Nandun yung satisfaction, nandun yung satisfy na kung ano yung meron ka ngayon. Material, spiritual man yan, ganun. Kumbaga nandun, nakukuha mo naman yung mga wish come true mo this time. Actually, may mga darating pang offering sa iyo .
Mm. May darating pa mga offering na parating. Wait ka lang. May darating pa, Dismayo, Marimar. No? Iba sa inyo, you are in a social media or social networking, parang ganun. May darating pa na blessing ako nakikita sa iyo. Congrats. May mga offer pa nga ako nakikita. Kumbaga sa pera mo is, this is a positive outcome situation. Universe, anong advice mo kay Pisces? Meron ako nakikita dito sa pera mo, merong tao na mas bata sa'yo na magkakaroon siya ng connection sa'yo pagdating connected ang trabaho or pera. Dito. Pwedeng mahihilingin siya sa'yo or pwedeng ikaw ang kukonect sa kanya. Pwedeng ganun. Basta may connected ang pera. Mas bata to sa'yo. Or pwede rin na mas bata siya sa talaga sa'yo. Pwede makaka-receive ka lang din ng news, communication, or text message. Depende ko paano niya ipaparating sa'yo yung connection, no? O yung communication na to. Ang dami mong pages. New beginning, ano? Sa nakikita ko sa'yo, no? Yung mga new beginning situation ako nakikita. Universe, pwedeng explain mo sa akin to. Okay po. Mamaya ko nabigay yung you need to be aware, yung advice. You need to be aware sa pera mo. Sa pera mo, sa idea mo, o sa trabaho mo. Kasi nakikita ko dito sa'yo is may mga tao or may tao na hindi magiging unfair sa'yo. Or may tao or mga tao na magiging dishonest, ganyan. Meron din ako nakikita na may sitwasyon doon na hindi magiging maganda yung bunga. And you need to be aware doon sa sitwasyon na yun, ano. And then, ang sinasabi rin is there's a corruption. Marami kasing klase ang ibig sabihin ng corruption. Pwede kasi sa trabaho mo, lilinglangin ka, dadayain ka. Pwedeng sa pera mo, pag may mga perang pag-uusap, pwedeng, mamanduhan ka, lolokohin ka, or may panggugoyong. Pwedeng mga ganun. Sa nakita ko dito. Mag-ingat. Pero nasa sa'yo pa rin yan. It's your pera mo yan di ba? Work mo yan Sabi ganun. Nandun din yung sitwasyon na may tao na gusto maghigante. Ikaw, gusto mo ba maghigante, Pisces? Or someone, isa sa mga connections mo or nakakausap mo or makaka-deal mo man yan, pwedeng may tao na gusto niya maghigante sa'yo. Yun na. And you need to be aware dun sa sitwasyon. Sa iba sa inyo naman is meron kayong mga unresolved situation, mga injustice situation. Yan, meron ako nakita sa'yo. Okay, pupunta na tayo sa advice na tayo ha, para hindi kayo maligaw. Advice. Okay, try to learn to grow, be creative. Ang sinasabi rin dito, no? Palagi mo daw iisipin, palagi, in advance, any situation in life. And you need to be aware, any situation, sa sitwasyon mo, no? Sa aspeto ng buhay mo. Matuto ka daw sa nakaraan. Magkaroon ka ng pag-self-evaluation, and this is a time to transform or need to transformation or may mga bagay o decision making na kailangan mong palitan or changes or this is a time to awake din sa iba sa inyo. And syempre, mag-focus ka, focus action to make it real. Lahat ng goal mo sa buhay mo. Have a clear goal. Mag-focus ka sa mga layunin mo. Magplano kang maigi. And then also is always think advance tulad ng sabi ko sa'yo. Makakabuti ba? Hindi makakabuti. Kanya salita, iniinom, kinakain, actions, movement, mga ganon. Any situation in life. Yan, kung yung iba sa inyo is may mga bagay na kailangan nyo na tumahak ng bagong path sa buhay nyo, try, di ba? Nasa inyo yon. Or kung ayaw nyo naman, change your decision. I-evaluate mo yung mga sitwasyon para magkaroon ka rin ng idea, di ba? Nandun sa point na yun. And be grounded, Be grounded. Palagi huwag mo kakalimutan palagi yun. And syempre is, may mga sitwasyon na kailangan mo pa daw na i-develop. Siguro may mga skills
na need to develop, may mga bagay pa na siguro na dapat pag-isipan, pag-aralan. Tulad sabi ko kanina, 'di ba, is learning to growth, 'di ba? 'Yun. Kumbaga is try to collaborate or try to deal then with someone or to connect to someone na makakatulong para sa iyo, how to grow you sa lahat ng aspeto ng buhay mo. 'Yun ang sinasabi dito. Matuto ka rin sa mga tao na nakakasalamuha mo. Kasi isa sila sa makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng idea kung paano ka pa mas more mamumunga, no, sa buhay. Arigato namaste, God bless.